Oh, para sa'yo. Ay! Tapos 30 minutes. Kasi makikimaritis ka din sa comment. Yo, what's up? Magandang hapon, magandang tanghali. Ayan, bali 12:30. So ngayong araw po ay meron tayong extra vlog kay Hasmin. Ayan, gawa nung nakaraan na vlog nga natin siya at merong nakapansin sa kanyang viewers, sponsor. At siyempre salamat sa sponsor na nagtiwala. At may pinabibigay siyang blessing para kay Hasmin. Bali, naging classmate siya ni Badit at naging kaibigan din, no? Ngayon may sponsor na nakapansin sa kanya. Salamat kay Kuya Jaime Ver sa pinapaabot niya para kay Hasmin, pang dagdag gastos kung ano yung bibilhin ni Hasmin para sa kanyang pag-aaral ngayong pasukan. At ngayon, bali nagjo-duty pala siya ngayon dito sa sentro ng Bato sa LCC. Ang break time niya 3 oras yung break time niya ngayon. Mag-alaw na pa yung balik niya. So ngayong araw ay pupunta ako dun sa Boulevard. Kasama niya si Badit na andun. At sabi ko sa kanya, baka pwede kitang i-vlog ngayon. Sabi ko, magpasama ka lang kay Badit dun sa Boulevard para mapuntahan ko kayo. So ngayon naandun sila nag-aantay. Alright, let's go. Right side daw sila, right side dulo. Bali na dito na ako sa Boulevard. Anong oras pasok mo? 1:48? Mag quarter to 2 yung pasok niya, 1:48. So ngayon nandito na sila. Ayun si Badit nandun. Ito yung motor ni Badit na sinakyan. Anong balita? Yan yung uniform mo? Okay. Anong oras ka umuwi kanina? 10:40. Haba pala ng ano mo, nung break time. Opo, hanggang closing naman. Tapos yung uwi mo mamaya 9. Anong pinagkaibahan ng ano? Anong pagkakaiba ng reliever sa posting? Kapag reliever ka po, wala kang magagawa kung saan ka i-assign. Kapag plantilla ka po, nandun ka lang talaga sa steady ka na doon sa ano. Halimbawa kung magtuloy-tuloy yung kung tuloy-tuloy yung pagpasok, mga ilang buwan bago posting. Depende po. Depende sa performance. Pag may magre-resign. Yan pala yun. Baka lang po Dito sa saan ka na pinamalayo mong duty? Eriga 1 sa SFR sa baba. Minsan Nabwa. Anong mo doon? Sa ka cashier ka o sa slave? Ay sa cashier. Kahit sa Eriga ganun din.
Paano, mahirap ba maging cashier? Sobra. Lalo na kapag may nagko-complain na customer. Paano nag-complain? Nung isang araw nga po, may nag-complain na customer na accidentally ko kasi siyang na-scan. Hindi naman pala yun kasama. Tapos? Sinasabi niya? Yun? So parang sinasabi niya, nasan nga yung, nasan kasi yung supervisor niyo? Para i-wait agad. Tinawag ko naman na po, sabi ko mag-wait po. Kaso yung customer, parang sobra naman na yung sinasabi. Galit na. Tapos? Pinakiusapan ko na, ma'am, pwede po galit. Kung madali lang naman. Tanggalin lang naman. Pero yun, di talaga siya nagpatili. Dami nang sinasabi. Tapos Yun, sabi ni ma'am, ganyan talaga yung mga customer. Minsan kaya, di mo kaya matansya yung mga ugali niya. Kaya, hinahabaan ko na lang yung pasensya ko. sabi nga daw nila, customer always right. Totoo ba yun? Walang magagawa. Kahit umiyak ka na sa mga sinasabi nila. Wala kang magagawa kasi customer is always right. Naging ano din ako eh, cashier din ako. Ano yun dati? Di ba wala pang GCash dati? Smart padala. Doon sa amin sa Burias. Mayor yung amo ko, dami. Minsan nga sa isang araw, ang hawak ko pera nasa 1 milyon. Labas-pasok yun. Magkapon, lalo pag linggo, grabe ang customer. Ganyan, marami talaga. Yung iba di makaintindi, di makapag-antay, galit na sa'yo. Sobrang pagod mo na ka-entertain ng tao, tapos ikaw pa yung sama. Papagalitan ka. Meron mga ganyan. Minsan, kapag kunwari ka na lang mag-CR, tapos umiiyak ka. Siyempre, di naman maiwasan na Tapos, ano yung bawal sa inyo pag papasok ka na sa trabaho, pupunta ka na sa cashier, anong bawal? Bawal na po mag-phone. Yung phone mo is nasa bag na lang. Tapos, kapag oras ka po talaga ng duty, parang bawal ka po mag-entertain ng Bawal ka mag-entertain ng iba. Ang entertain mo lang customer. Opo, kapag nasa duty po kayo, parang hindi dapat yung masyadong matagal yung pag-uusap. Hindi ka pwedeng makipag-usap kung kanino. Pwede yung kung sakaling may magtanong lang Ganun lang. about sa mga sa loob ng store, no? Opo. Ano pa? Bawal tumanggap ng tip, ng kung ano-anong binibigay ng customer. Sa loob. Opo. Pero sa labas? Sa labas, okay. Okay lang. Kapag naka-off duty ka na. Paano yung mga sales boy na mag-deliver tapos binibigyan ng tip? Hindi ko po alam sa kanila. Basta kapag ganyan po yung Ibig sabihin, pag bawal kayo magdala ng pera sa loob. Opo, bawal. Halimbawa, pumasok ka, may dala kang pera sa bag mo, ipapakita mo. Opo. Tapos, pag naka-duty ka na po, bawal dapat yung sarili mo lang talaga. yung bag mo saan mo iniiwan? Sa locker po. Sa locker. Opo, bawal po yung may mga anik-anik kang dala. Bawal. Pero yung cellphone mo, Sa locker. sa locker din naiwan. Mahirap pala pag ganun may emergency, no? Mahirap kapag may emergency, lalo na po. Importante talaga, hindi mo alam na may tumatawag na. Hindi natin inasahan, may ganitong kailangan mo. Ganun pala yun. Pag out, Saka ka lang makakapag-phone. ganun din. Halos kunwari ngayon, papasok ako 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 30 minutes, snack ko. 30 minutes lang, saka lang ako makakapag-phone. Hanggang closing na yun. Napanood mo na yung vlog? Anong naramdaman mo dun sa vlog? Masaya. Alam ni papa mo? Opo. Anong sabi? Totoo naman daw po. Mama mo, alam? Anong sabi? Nasaktan yun sa mga Comment. comment. Normal yun sa comment. Opo. Oo. Sinabi ko naman sa kanya. Normal yun sa comment section. May mga ganun kasi social media baga. Kahit pa nga sabihin natin gumawa ka ng mabuti, may bad comment pa rin. Nakikita ng mga tao yun. Para di kayo masaktan kasi di man kayo gaano sanay sa social media, mga ganun.
Oo, sabi natin nagpi-Facebook kayo. Pero di mo kayo nagpo-post ng mga ganun, di ba? Hindi kami masyadong Oo. So, ang ano ko sa'yo, sa inyo, huwag nyo lang basahin yung comment. Oo. Para di kayo masaktan, huwag nyo lang basahin ang comment. Pero di yata maiwasan eh. Kasi makikimaritis ka din sa comment. Nakimaritis ka din ba sa comment? Opo. Oo. Sabi ko, hayaan mo na yun. Anong nabasa mo doon? Isang comment, halimbawa. Karma na daw yung mga magulang. Parang, Hindi ganun man talaga, lahat man nagkakamali talaga. di naman wala namang perfectong tao sa mundo. So, anong magandang balita ngayon? Wala kang ibabalita sa amin? Ano, yung tito ko, may nakausap siya na pwede daw matuluyan natin, marerentahan na. Oo? Saan? Sa San Vicente po. Dito lang. O yung mag-uupa kayo? Sino kasama mo? Ano, papunin ko na po sa papa. Isasama mo ni si papa mo dun sa ano. Tapos, kapatid mo. Para sama-sama. Magkano ang upa? 2.5 daw. Gawa nga po ng ano, nakikitira lang nga po sila. Siyempre, mahirap din sa kanila na nakikitira. Tapos, siyempre, lagi silang wala. Di talaga maiwasan yung mga ganito, ganyan. Kwento-kwento. Hindi man ako nag-ano ng tao. Siyempre, ano na lang, kumbaga, para din sa privacy nilang pamilya. Siguro. Kaya sila gustong mag-upa na lang ng tirahan. Kasi wala pa naman talaga sila talagang bahay. Tama? Oh, tapos, ano sabi ni mama mo? Sabi na, kung pwede ako muna magbabayad. Ikaw muna magbabayad. Sabi ko, okay lang, basta may privacy. Para may privacy kayo. Ayos. Di ba sabi mo dati may bahay kayo na tinitirahan? Saan yun banda? Dito lang din sa bato. Sa Erika. Sa Eriga, dun sa mismo yung lupa. Kanino yung lupa yun? Wala kayong lupa? Wala po. Kasi nung ano si Papa, yung lupa namin nabenta yun. Magkano pagkabenta nun? Hindi ko Malaki? Malaking lupa? O tama lang yung pambahay lang? May ibig sabihin pala dati, meron talaga silang lupa. Yung na-disgrasya si Papa niya na aksidente ng 2 bisis, 2 sunod. Na ano talaga nabinta. Tapos yung sabi mo na ano, na yung pampagawa sana nila ng bahay na napundar ni mama niya pag OFW, nadala. Saan OFW si mama mo? sa Saudi po. Saudi. Kaya yung Saudi, medyo kailangan. Oh, hindi man talaga. Pagkaalam ko talaga yung mga kasambahay si mama mo, kasambahay sa ibang bansa, hindi man daw ganun kalaki. Kasi yung pinsan ko na babae na taga Nueva Ecija dati, nag Saudi din siya, parang nasa 30,000 plus lang yung sahod sa ano. Hindi ko nasa ano nga lang minsan 80. Parang 30 yata yun sa kanya. 30 30? 30. 30,000? Oh. Hindi, si mama nga 18 lang. 18 lang? Opo. Grabe no. Mura pala talaga yung kasambahay sa ano, Saudi. Pero depende siguro sa amo. Depende sa kapag. Ano yun, dumaan siya ng agency. Tapos ngayon nasa Manila si mama mo, kasambahay pa rin. Ano, bumalik na siya. Bumalik na. Sabi ko pala sa'yo na. Naka-flight na. Ayaw nag-message ka sa akin. Kailan siya umalis? Nung isang araw. Di ibig sabihin, diretso na yung trabaho niya doon. Opo, depende. Pagdating niya doon, nasa Saudi na siya ngayon, nakontak mo na. Nasa trabaho niya na. Sabi niya, Kumusta naman daw yung trabaho niya? okay naman daw yung mabait naman daw. Ilang taon ang kontrata niya doon? 2 years ulit. 2 years. Ang taon ngayon, 25, 26, 27. Tagal no? Di man lang kayo nakita bago siya umalis. Ano siya, diretso na lang siya. Kailan siya umalis dito? Sa Bato? Ano pa po? Nung pumunta siya ng Manila. May. Anong nakaraang buwan lang? Mga nakaraang buwan lang. Hindi po siya umuwi. Kailan na siya umuwi? Hindi siya umuwi. Hindi nung, di ba sabi mo pumunta siya dito nang umuwi? Nung pag-graduate mo? Hindi siya umuwi nung pag-graduate ko. Oh, Hindi. hindi, kala ko pagkatapos ng graduate, di ba sabi mo nung pag-graduation mo wala nga siya. Kala ko nagbakasyon siya dito sa inyo. Hindi po. Doon lang siya sa Maynila, pumasok ng trabaho. Opo. Hindi siya umuwi. Hindi namin siya nakita. Video call na. Nag-video ko lang kayo. Buti okay naman sa inyo. Opo, nasanay naman. Hindi niyo siya pinilit na umuwi. Hindi. Kasi nasanay naman
Pero sa tingin ko mabait mama mo eh. Sobrang. Kasi po, nabigla nga ako, nag-message sa akin yung mama niya. Kaya niya, kung natatandaan ko daw si Yasmin na vlog ko. Tapos sabi niya, siya daw yung mama. Tapos ganito ganyan, nagkwento-kwento siya about nga sa kay Yasmin, tapos sa pamilya nila. Ayun, nag-flight pala mama mo. Oh. Baka may sabihin ka kay mama mo. 12:30 pa lang naman, pasok niya 1:40 daw. Yan, baka may gusto kang sabihin kay mama mo kasi nasa ilang taon na hindi mo nakita mama mo? Ano? 3 years? 3 years na? 2 years? Tapos magdadagdag na naman ng 2 taon, 5 years na. Baka may gusto kang sabihin kay mama mo. Hindi pa naman yan makakawi kahit Hindi, sabihin baka may ko. gusto mong sabihin. Hindi, siyempre bilang anong gusto mong sabihin kay mama mo? Ay ma, ito nga ako. Maraming salamat sa pagpapalaki sa akin, sa pagpapaaral sa akin. Though nahihirapan ka na, dito ko para supportahan ka. And sana, good health palagi, mag-iingat ka dyan. Kay papa mo, baka may gusto mong mensahe kay papa mo. Palagi ko naman sinasabi sa kanila na mahal ko sila. Kahit medyo pasaway ako. Pasaway ka ba? Paano naging pasaway si Yasmin? Hindi po, kapag kapag minsan inuutosan. Mamaya. Yung kapatid mo, baka may sabihin ka sa kapatid mo. Palagi ko naman po yun kasama. Hmm. Kahit maldita. Maldita ba? Oo. Nako. Baka nanonood yung kapatid mo. May cellphone yung kapatid mo? Ako. Nako, manonood. Alam niya na vlog ka? Ako. Anong sabi? Sabi niya, buti ko pa ngayon, vlog. Sino maganda sa inyong dalawa? Pares lang. Pares lang. Kambal pala kayo. Pares lang daw sila ng mukha. Ibig sabihin, kambal. Oo. Oh, para sa'yo. Ay! Oo. Joke ka ba? Joke daw. Oh. Oo nga. Tanggapin mo. Oo nga. Ang isa binigyan mo na. Oh, hindi. Ano lang yun? Oo nga. Oh, para sa'yo. Di ba mag-uupa kayo? Tamang-tama, may pandagdag ka na. Baka Ay, yung may, di ba may bibiling ka sa school? Oh, pandagdag mo. Wala ka nga. Tatanggapin mo, ayaw. Maka-joke na. Ano kasi to? First time niya talaga. O di niya alam yung ganito kasi parang di pa siya gaano nanonood ng mga vlog. Oo nga. Oo. Bilangin mo. Oo nga. Ang dami mo. Bilangin mo nga. Grow. Ha? 7, 8 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Ang dami naman. Kahit 2K lang sa akin. Hindi. Bigayan ng viewers na nagmamahal sa'yo. Oh. Ayan, pasalamatan. Salamat po kay Kuya Jaime Bear. Napansin niya si Yasmin. Ayun nga, nag-usap kami nung nung na-upload ko yung vlog, tumawag siya. Tapos ganito ganyan, kung ano daw maganda, sabi ko, ramdam niya din daw yung mga sinabi ni Yasmin dun sa vlog. Oh. Sobrang thank you Kuya Jaime. Thank you po, Kuya Jaime. Sa pagbigay sa akin ng tulong, malaking tulong po sa akin to, lalo na magpapasokan na po. Alas wala pa po akong gamit. Sobrang salamat po. Iyak ako. Huwag kang umiyak kasi papasok ka sa trabaho. Baka sabihin kung ano nangyari sa'yo. O, diba? Ang dami nito. Ha? Oo, sa'yo yan. Ay. Hindi makapaniwala si Yasmin, pambirang buhay. Hindi, first time na talaga. Oo, first time niya. Oo nga. Hindi yan suhol. Bigay yan, kusang bigay sa'yo ng sponsor. Hindi man sa akin yan. Pinabigay lang yan sa'yo. Galing sa mga... Alam mo, si Kuya Jaime, isa din yung OFW. Parehas sila ni Mama.
Si mama niya, OFW, Saudi, kasambahay. So ang sahod pala ng kasambahay sa Saudi, mama niya, magkano? 18K. 18. Depende po sa palitan. Depende daw sa dollar ng palitan ng Saudi. Pero pumapatak daw ng 18. Kala ko, kasi yung pagkaalam ng pagkasabi ng ano ko, 30 daw. Baka nagkamali lang akong parinig. Saka depende naman po sa posisyon. Baka ano siya. Kumpanya talaga. Depende. Depende sa ano. Ayan, at least makatulong sa'yo. Salamat po. Baka may sabihin ka pa ng mga viewers. Sana po tangkilikin pa rin natin yung mga vlog ni Kuya Vince. And sobrang salamat po sa nagbigay sa akin ng tulong. Hindi po ako makapaniwala kasi first time ko lang naman po maganito, mabulag. Di ko po expect na may makakarelate po sa story ng buhay ko. Sobrang thank you po. Pang ano na namin to, pang renta. Sabi ko nga sa kanya, kung may free time sana siya, kasi naandun daw yung papa niya sa Eriga, ano ba yung bukid, nasa bukid daw nakatira doon sa lolo niya. Sabi ko nga sa kanya, kung pwede namin mapasyalan, kumbaga maano lang ba, matignan, tapos may pagkita sa sa mga viewers si papa niya. So pag may time siya. Kaso yun nga po, kung nagkakain ko na ito, Lilipat. Ayos, at least magkakasama na kayo. Ayan, mapapanood naman to ni mama niya kasi magsusumbong naman to kay mama niya. Kimarites naman ni mama sa magic. yun pa nga nauna makita yun pa yung naunang manood ng vlog. Sa kanya lang i-share sa akin na Siya nanood na. Paano niya nalaman yung channel ko? Hindi ko po alam sa kanya. Basta sabi niya na napanood niya lang daw. Siguro sinerch niya sa Ay baka, pero alam niya yung channel ko, hindi. Hindi, nung di pa kita na vlog. yung kasi, yung si ba, Chubi? Si Chinchin. Opo. Yun niya. Parang napapanood niya, ganyan. Kasi nagsishare ako ng link sa Facebook. Yun, siguro accidentally napindot niya. Yun, nakita niya na vlog niya. Vlog na ako. Yan na. Baka may sabihin ka pa. Maraming salamat. Bye-bye na. Bye. May ano pa siya, may ano pa kasi si Yasmin, may pasok pa. So para makapag-relax pa siya ng mga ilang minuto, ilang saglit dun sa sa LCC. Last message. Thank you po, lalo na sa nag-sponsor sa akin. Pambili ko na to ng gamit sa school, and then yung iba pambayad sa renta. At syempre salamat din po kay kay Badit. Bali kaibigan siya ni Badit. So kilalang kilala siya ni Badit dahil magka klase diyan sa sa senior high ba? Junior high. Junior high. Magka-classmate sila ni Badit sa junior high. Ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Siyempre sa mga hindi nag-skip ng patalastas. Rit, baka may sabihin ka Rit. Para sa kanya. Ayaw niya maniwala sa binigay ko. Ayos. Maraming salamat po sa nakapansin kay Jasmine at deserve niya naman po na matulungan din kasi yung sa kalagayan niya din po sa buhay, and feel din po namin yung hirap niya. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat kayo, ingat. Diyan sila sa LCC, malapit lang naman.